Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang na banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay yung binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang pinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasak ni San Ignacyong ang kadakilay dito nakamit ay magpalakas sa was ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon
ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kaniyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kaniyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa kagala, tayong sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kaniyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kaniyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kaniyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Hallelujah, Hallelujah. Wikahin mo, Poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito, ang bukilin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalo mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na nihanda mo?
Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ebanghelyo na ating napakinggan sa umagang ito, nagbigay ng babala ang Panginoon na tayo ay dapat mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Pero ano nga ba ang kasakiman? Ang kasakiman po ay yung greed, kung tawagin natin, ay yung selfish desire to have more. Selfish desire to have more. Na para bagang yung anumang meron ka ay hindi sapat para sa iyo. Kaya ang isang taong sakim, kahit kailan ay hindi makikita ang pangangailangan ng iba, sapagkat ang tanging makikita lamang niyang nangangailangan ay ang kanyang sarili. Kaya nga doon sa talinhaga na ating napakinggan, na binigay ni Jesus, no isang mayaman ay nag-ani ng sagana mula sa kanyang bukirin, anong nakita niya? Na sumobra na sagana, hindi niya nakita na maaari niya itong maibahagi. Sa pang nakita niya at naisip niya ay hindi sapat ang kanyang tore o yung silo para paglagyan ng kanyang ani. Kaya nung ginawa niya, giniba niya yung kanyang pinaglalagyan ng kanyang mga ani upang mailagay dito ang sagana niyang mga ani. Hindi pumasok sa kanyang isip na anumang sobra ay maaari niyang ibahagi sa kanyang mga kapitbahay. Tsak naman na mayroong mga kapitbahay na nangangailangan pero hindi niya ito naisip. Kasi nga ang isang taong sakim, ang tanging maiisip lamang niya yung kakulangan na naranasan niya at hindi yung kakulangan at pangailangan ng kanyang kapwa-tao. It is a selfish desire to have more, o isasabi natin na hindi sapat. Dun sa 2 or 3 years ago, may sumikat na awitin, yung Never Enough, dun sa The Greatest Showman. Nung binalikan ko po yung lyrics, medyo nalito ako. Kasi dun sa lyrics, ang sabi dun yung parang, siguro ito yung pangkalata, kung babae man lalaki ang kumanta, pero yung sa sumulat siguro, parang unang kung unawain yung mga lyrics ng kanta, parang inaalok niya na makasama niya yung kanyang mahal sa buhay. Kasi pag wala daw ito, kahit anumang tagumpay, kahit anumang kinang, ay hindi sapat. So para sa kanya, para pag wala yung mahal niya sa buhay, anumang tagumpay na meron siya, hindi sasapat. Pero sa isang banda, nung binasa ko ulit yung lyrics, nalito ako. Na, kasi nga yung bida doon, yung The Greatest Showman, parang sa habang tumataas sa kanyang tagumpay, nagiging sikat siya, andun parating desire na makagawa pa. Na lalo pang sumikat, na para bagang hindi ito magiging sapat para sa kanya. Kung naman yung tagumpay na tinatamasa niya ay hindi pa sapat para sa kanya. Pero siguro yun na lang. Siguro mali ang interpretation ko, pero tingnan ninyo na lang. Mamaya after ng misa, i-google ninyo yung lyrics ng Never Enough. Kasi maring ang interpretation, naging dalawang interpretation ko. Pag wala yung mahal niya sa buhay, kahit anong tagumpay meron siya ay hindi sapat. Or, kahit anong tagumpay meron ako, hindi ito magiging sapat para sa akin. Kaya there's always this desire to have more.
There is always this desire to have more. Pero anong pwede nating panlaban sa ganitong uri ng kasakiman? Kung ito man ay to desire to have more, siguro maganda na dapat natin gawin is tignan din muna natin ano ba yung mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Dahil ang Diyos naman na hindi nagpapabaya. At isa sa dakila at pinakamagandang biyaya sa atin ng Diyos ay yung pinahayag sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Na tayo dati na po yung mga patay na dahil sa ating pagkakasala. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo'y binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon. Yun lang ay makikita natin yung sinabing ito ni San Pablo, napakalaking biyaya na ito para sa bawat isa sa atin. Spiritually speaking, yun talaga. Siguro sa material blessing, tignan na natin, marami namang biyayang pinagkakalob sa atin ng Diyos. Yun nga lang siguro, dahil nga tayo ay mortal na mga tao, dahil sa andun pa rin ang bahid ng kasalanan sa atin, marating sa point ng ating buhay na hindi na natin alam kung kailan sapat ang sapat na para sa atin. Hindi na natin malaman kung kailan nga ba sapat ang sapat na para sa atin. Kaya mas maraming blessings, patuloy tayong naghahanap. Patuloy tayong naghahanap. Kaya ito isang magandang paalaala sa bawat isa sa atin na mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi maring unconsciously, hindi natin napapansin, baka nagiging sakit na rin tayo. Na hindi rin tayo nagiging masaya kung anong meron tayo. Siguro isa yun sa mga susi na kahit na andun ang biyaya ng Diyos, andun na yung sapat at andun na yung talagang pangangailangan natin. Pero nakakadama tayo ng kalungkutan. Siguro isa yung sa mga warning sign na hindi tayo nagiging masaya kahit na meron tayo. Na para baga magiging masaya lamang tayo kapag nagkakamala at nagkakaroon pa tayo ng higit pa sa kinakailangan ng bawat isa sa atin. Amen. May pananalig na walang malo sa pagkaligin ng Diyos sa atin, buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagan sa ating buhay. Ating itutugon, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ng liwanag,
kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kami may pananagutan gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Habiyayang nagmula. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisa sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan sa San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Ignacio ng Antioquia, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Nobis Pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, kayong kapanganakan ni San Ignacio ng Antioquia sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tingin himig ng bayang malay, awit ng papurit pasasalamat, ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Magandang umaga po sa ating lahat.